Hello, dear people! Good evening. It's the third Friday of the month. Alam na natin yan. It's the Healing class. class. Yes. Nagsasaklay ba ako? Ay, ikaw bahala Okay, ka. sige, magsaklay na. Ako, nagsaklay ako. Kumusta po kayo? Uy, meron na kaagad akong nakita. Sige. Hello everyone. At how has your week been? I trust that you are all okay. At ngayong gabing ito, we're expectant of what the Lord is doing. Mag-comment kayo so that I can greet you. Hanggat wala yung comment, I cannot greet you. Although, may nakita na ako mga is watching. Pero puro is watching. Hala. Sana maayos ang aking cellphone. Okay. Grace Crisostomo, you are number 1. Gandang gabi po, PH and West. Dondet RB, hello, you're number 2. Hinihintay lang natin si Wesley, nagsuklay bigla. Na-conscious. Alright, who else is there? Greet. Now, we have 12 people on board now. Maayos po ba yung set ko? Si Ate Lolita nag-ayos niyan. And who else is there? Myra Sanguyo, you're number 3. Hello, Divine. Alejandro Egilos, you're number 4. Oo, namimiss ka na rin namin. Taga Pampanga ba kayo? Tess Pedragosa, you're number 5. Tama ba? From St. John City. And, first time ko po mag number 1. Oo nga, nagulat din ako eh. Nori Lorenzo de Jardins. I hope I read that right. Hi, Ate Nori, you're number 6. Hello from Canada. Ano na sa inyo? Spring na, no? Nawawala na yung lamig. Hello, Lani. Is that Lani Me? Number 7, Myra Sanguyo. Sofia Rayola, you're number 8. Nabigyan na kita ng number, Myra, no? And, hi, Kuya Jesse Domingo. Good evening po. I think you're number 9. Bakit hindi nag-greet yung aking suki no number 1? Hello, PL Mendoza. Good morning, evening. You're in the US. Good morning to you. Good evening to us. Hi, Kuya Nonoy Acabado. Gandang gabi po. Parang kanina lang magkasalo tayo sa... Ano bang kinakain natin kanina? Sarap na sarap ako. Naku, sarap ng baboy. Ang sarap nung tuna. Hi, Leona Eliorinco. Magandang gabi po sa inyo. Margaret Seraspi. Hello, Pasayara. Mapogi po talaga, lalo na sa personal. Sayang wala si Wesley. Wesley, bilis mong bubalik. Hello po, Carmen Manrique. Good evening. Glenn Stan. Good evening. Agnes Cuevas, good evening. Sandy Tolete, good evening po sa inyong lahat. Taga-QZ pa rin po, kaya lang madalas po nasa Pampanga pag weekend. Oh, alright, sige. Oh, Myra Sanguyo. Opo. Ano ba yung tinanong ko? Sorry ha. Ano ba tinanong ko? Nabati na kita. Yes. Den Cab, hello din sa inyo. Ay, si Wesley, dapat ngayon nandito sa greeting Hello, Pauline Lacanaria Kitagawa. Good evening sa iyo. Jocelyn Domingo, hello po. Blessed good evening. And Gary Tan, gandang gabi sa inyo. Kumusta po kayo? Hello po, Ate Lolet. Miss you po. Ayun, mami, Andiyan si Ate Lolet. Sige. Ana Alcantara from Washington, Everett, Washington. Alright, hello sa inyo. Malamig pa rin dyan, ano? Andyan ang kapatid ko sa Seattle. Is that anywhere near? Hi, Ate Inya. Gandang gabi sa inyo. Wesley, binati ka na ni Margaret Seraspi Yan, parang pogi na. Ayun o. Harsh siya ka. Good. Hindi. Pindutin mo yan, nadidim yan. Okay. Yeah. Nena Lim Seralde
from Cainta, Floodway. Hello po, Debbie Portik. Blessed evening. Ayan. Ben May Ching. Hello. O, ikaw na. Magbasa ka naman. Okay. Okay, wala pa. Oo nga eh. Naubos bigla nung dumating ka eh. Good. O, batiin mo si Margaret Seraspi. Hello po, Natin Margaret na- Seraspi. Hello po. Oo, na special mention ka eh. Sabi ko, sayang, wala kang special mention. Who else is there? Ayan, 51 on board na tayo. Maganda po yung topic natin tonight, no? At malalaman nyo kung ba't yun ang pinili ko. Hello, Shirley Armada. Good evening. Leona Eliarenco, hello po. And Arnold Torres Arnold ba from... siya? Hindi Tama, po, Arnold yan. Tama. From Newborn, California. Ha? Bok Mojado from Box Chicken House. Oh! Wow! Siya mismo yun. Siya nga, siya Diba? Wow naman po, pogi niyo po pare. Oh, basahin mo yan, ikaw yan. Pogi Ikaw niya yan. po parehas in person. See you ulit next Sunday. Baka po maniwala na kami niyan, ha? Tama na, tama na. Leona Eliarinco, God bless our healing class tonight. Amen. Amen. And we learn more. Yes. All right. Anybody else? Uy, Coffee po may muna. design ba yan? Wala. Kinain ko na yung design. And May Camposano, good evening. Pero alam mo, hindi bumati si although number 1 siyang lumitaw kanina, Sino? nakita mo? Ay, Hindi ko pa nakita. Si Princess Sheila Pahe. Hindi siya bumati. Pero hindi bumati. Baka akala niya bumati siya. Baka. Anyway, Yung tipong nalimutan mong i-send. Ganun. oo, pero unang-una lumitaw yung pangalan. Kaya ang naging number 1 natin, si Ate Grace Crisostomo. Alright, send dito, Lete. Good evening. May sasabihin ako kanina eh. Magkwento ka muna. Kumusta ang linggo mo? Linggo ko. This week. Bagsak po ang gold. Ay, isipin nila may gold ka. Hindi, Nagte-trading. sa po, sa Coins PH. Nax. Yan. Alright, hello. Maria Cristina Barreta, hello po. Kalahating mata mo lang yung nakikita niya eh. Sige. Alright, kalahating niya eh. Okay, ayan. Beth Marcilia, hello po from Word from Heaven. Manila chapter. The chapter. Oh, wow. So good. Anyway, yung po topic natin ha, sakaling hindi pa ninyo alam, hindi ko yata binanggit, no? O binanggit ko. Hindi ko alam. Ang topic natin, sickness and the devil. Alright? Sickness and the devil. So, you don't want to miss this. Kung meron kayo na gusto na mga makarinig nito, itag ninyo sila, no? At it's going to be a really enlightening class tonight. Kaya you don't want to miss that, alright? Christine Bolchman, Dauz. Hello po. Good evening po, Pastor Hiram and Wesley. Yes. Kanina, Lilia Sao Aventurado, hello po, good evening. Kanina, nag-walking. Kasi po yung aming men's fellowship sa church. Nag-initiate na kami ay mag-walking sa Quezon Circle. Kaya, very eventful. Mamaya kakwentuhan ko kayo. Na-miss ko mag-worship nung buhay pa mama ko sa Timog, sa Lord of Hosts. Tama po ba? Well, yes. Pagka ang binanggit mo ay Lord of Hosts, yan ay, it goes back to 1999 hanggang 2006. Kaya tama yung iyong memory. Yan ang dating pangalan ng church namin o natin na ngayon ay mas kilala bilang Church So Blessed. Church So Blessed. Alright. Hi, Kuya Tony. Hello po, Tito Tony. Hindi ako naniniwala sa sinabi ninyo na mas mabilis yung time namin na under 1 hour Ang 5K. ang 5K. Hindi po ako Hindi po kami naniniwala. naniniwala doon. Ang totoo, si Wesley can go much faster than my time. Pero inaalalayan niya ako. Siya po ang aking pacer. Ha? Tama ba? Pacer, trainer, Nuts.
Brewer, Bilisan mo na. Si Jeme. Jeme Enriquez. Jeme Hello Enriquez. po. Sherry Albayalde. Talaga Sherry. Kasi yun yung ano. yun Sige, yung sige. French. yun. Sige. Okay, Edna Bulaang, hello po. Hello. Magpakita ka. Sherman Avendaño, hello po. Mhm. Elsa Tam, hello po, Tita Elsa. Alright. Sherman, Elsa Tam, hello. Kesha Kayo ba Jolie, naglakad kanina? Keshiya. Keshiya nga eh. Mami, i-ano mo nga, i-forward mo nga itong ating The Healing class sa sa ibang Wala na po kami sa Timog. Okay po. Hindi. Nagtatanong siya. Wala na po. Wala na po. I-google lang ninyo, Prime Hotel. Malapit pa rin yun doon, pero sa Quezon Avenue, malapit sa ABS-CBN, Prime Hotel, nasa 8th floor tayo, every Sunday, 9 a.m. and 11 a.m. Hi, Kuya Manny Absede. Hello po. Balita ako dumiretso sa inyo ang mga women kanina. Coming from Quezon Circle po yan, ha? Antitibay. Promise. Diana Pronton, God's Evening. Hello. Irene Katitir. Hello po. Ayan. Okay na. 8:12. Ito. Pwede na natin simulan siguro ito. Yung pagtuturo mo? Yes, magpe-pray muna tayo. Lord, salamat po sa inyo. Again, for this time, you have gathered all of us for this healing class tonight. And Holy Spirit, I'm asking for inspiration upon myself, upon Wesley. Lord, sa lahat ng brothers and sisters na gusto ninyo na ma-equip so that they can also understand more about healing and be used by you for the healing ministry. Oh Lord, anoint them also with your Holy Spirit. Salamat po. The glory is yours. In Jesus' name, Amen. Amen. Alright, sige, game. Ate Lolet, ano ba? Na-forward mo? Forward mo nga ito doon sa iba pa, yung Quezon. Yung ministry heads, etc. Okay, ang ating topic for tonight. Oy, by the way, if there are people or friends, loved ones that you want to bless, tag them. Libre pong mang-tag. Okay? Libreng mang-tag. Ang topic natin ngayon, you don't want to miss this one. Okay? Nagsara siya. No! Okay, kwenta muna ulit ako. Okay, kwento. Okay lang ba mag-promote ng aking kape? Okay. Okay, sige. Mag-promote ako kasi Si Achi Naag from Paranaki. From Paranaki. Okay, so ngayon may po ako. Pinag-eksperimentohan ko po ito na Arabica and Robusta blend siya. 70% Arabica. So, okay pa rin. Maganda. And yun po, masarap. Kaso, matagal lang, brew time. As in, mas matagal siya than usual. Yung sa mga pure Arabica, nasa 16 seconds ang double shot. Talaga mo naiintindihan nila yun? Ngayon, 23 seconds ang extraction time. Alright. Okay naman. Hello, sino ito? Sino to? Fabito Willem from Numazu. Saan kaya ang Numazu? Okay na. Nagbukas na. Thank you, Lord. Okay. Ano kaya yun? Ano siya? Update. Oh no. Okay. Game. Sickness and the devil. Alright, background muna. Bakit ito ang napili ko na topic for tonight? Kasi po, kanina, hello Eloy sa Vinzon. Okay. Ganito. Kanina po, kami ay nagpunta ng Quezon Memorial Circle. At yung amin po kasing men, yung gibor. Yan. At ang women na Deborah. Hello, Doc Risa Estolano. Good evening. And shout out kay Pedro. Alright. Wala na. Tama na. Ito. Tutuloy ko na yung kwenta. So, kanina nandun kami sa Quezon Memorial Circle. The agenda was, syempre, fellowship, kain-kain kami, and afterwards, worship kami kay Lord, and then we share the gospel. So, magpe-pray kami while walking. Lord, sino ang gusto mo na ma-share namin ng gospel? Alright.
in short, napunta kami, ang kasama ko po si Wesley, tsaka si Nico Pastor Nico. Ayan. May nalapitan kami na isang lalaki. So, we wanted to share the goodness of God sa kanya para malaman niya love siya ni Lord, and not only that, malaman din niya na gusto ni Lord na siya ay maligtas, no? Magkaroon ng assurance of eternal life. Pero, ito na, in the process of sharing, noon namin nakita na si brother o si friend, no, yung amin na sharean, meron siya na, sabihin na natin, malaking reservations na ayaw kong maniwala diyan. And we found out na kaya niya ayaw maniwala sa sinishare namin was because of a past trauma, I would say. Tragedy in his life and in the life of, syempre, yung the whole family. Yun kanilang 4-year-old son, lalaki, no? Parang. Yung 4-year-old son niya, hindi ko pa pangalanan, ay namatay. Alright? Namatay sa sakit na dengue. At you can see the hurt, you can see the pain in his heart habang tinatanggihan niya yung gospel na pinapresent namin. Gusto mong dagdagan? Ayun. Ikaw muna. Susupplementa na lang. Okay. So, yun po, habang nagsishare kami, ay ayaw niya kasi na maniwala na, kasi kung talagang may Diyos, yun basically yun. Kung talagang may Diyos, bakit namatay ang anak niya? Bakit hindi pinagaling yung anak niya? Bakit Asan ang Diyos nung nandun yung anak niya? nasaan ang Diyos? Asan din ang Diyos sa sa mga nagugutom sa Hindi ka naman Africa? nakakita. Asan Yan. ang Diyos sa mga sa mga malulungkot na bagay na nangyayari sa mundo, yung mga nasusunugan na bahay. Yung mga na-rape, Yung mga ganun. pinatay, ganyan. In short, na nando talaga, sabi ko nga sa kanya, alam nyo, legitimate yung inyong mga concerns na binanggit na yan. Dahil totoong nangyayari, sabi ko, yung mga personal or mga individual stories na ganyan, wag na nga lang individual stories na ganun eh. Isama mo na pati yung mga corrupt sa government na billions ang ninanakaw sa bansa habang may mga kapwa tayo Pilipino na walang panggastos sa ospital. Alam mo yun? Na you get to see government hospitals na talaga naman dilapidated, kawawa yung serbisyong binibigay sa kanila, kulang sa mga kwarto, kulang sa mga kama, kulang sa gamot, and yet nandun nga yung mga nagpapakasasa naman sa kanilang ninanakaw. So, nandun yung kanyang kung talaga may Diyos, ba't may ganun? Yun. So, ito po, idudugtong ko ngayon dito sa issue ng kung talaga may Diyos, bakit may sakit? Kaya, kinakailangan pag-aralan natin to. Okay? Yung naging sagot ko sa kanya, sabi ko, ang problema dito sa pananaw na ganyan ay we tend to see na dito sa mundong ito, si God lang ang player or si God lang ang gumagalaw. Siya lang ang factor sa mga nangyayari. Pero hindi tama na isipin natin na si God lang yang may pakanak ng lahat. For example, nagkaroon ng lindol, ay si God yan. Okay? Nagkaroon ng taggutom, si God yan. Nagkaroon ng, tumaas ang gasolina, si God yan. O kaya naman ay nagkaroon ng bagyo, baha, si God yan. Hindi eh. So, ang sabi ko sa kanya, number 1, we live in a fallen world. Ito tinitira natin ng mundo, fallen ito eh. Bumagsak sa kasalanan. At dahil sa pagbagsak sa kasalanan, we live in a fallen world.
Kaya hindi ito yung ideal talaga. Hindi ito yung kinreate ni God. Dahil ang sabi ng Bible, that God created everything good. Lahat good. Bakit nagkaroon ng bad? Kasi bumagsak the whole creation. Sa pagbagsak ni Eva at ni Adan sa kasalanan, hindi lang sila ang bumagsak the whole creation started to groan. Kaya yun ang sinabi ni Apostle Paul in Romans chapter 8, that the whole creation groans. Pag sinabi mong whole creation, lahat yan nag-groan. Bakit ang halaman nalalanta? Diba? Bakit ang mga aso nagkakasakit din, ang mga pusa nagkakasakit din, tayo nagkakasakit because we live in a fallen world. Everything is not perfect. Una yon. So we live in a fallen world dahil nga bumagsak sa kasalanan. And of course, number 2 factor, bakit yung anak niya nagkasakit ng dengue? Dahil kasama doon sa fallenness na yan, yung cause ng fall mismo. And that would be the devil. Hindi natin pwede alisin yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo ako, hindi ko kinakalimutan yung pinaka-basic na understanding ko sa buhay. Una, that God is good all the time. Sulat nyo nga yan sa comment section, God is good all the time. Amen. Totoo yun. Tandaan natin yun. God is good all the time. Kaya pag may nakikita tayong goodness, that's God. Kasi hindi kaya magkaroon ng goodness ni devil. Devil yun Alright? Yun yung una. God is good all the time. And the second na sinasabi kong basic truth is, yes, Jem Enriquez, God is good all the time. Beth Marcilia, God is good all the time. Pauline, Kitagawa. Oh yeah, Japanese yun, Kitagawa. No? God is good all the time. Alright. So, yung totoo yun, alright? Tandaan natin yan. Pagka good, si God yan. Pero ito yung pangalawa na basic truth. The devil is bad all the time. Alright? So, pagka good, si God yan. Pagka bad, si devil yan. Huwag natin i-confuse yun. Alright? Kaya hindi ako conforme rin doon sa sinasabi natin yung God is in control. Kasi, ito yun If God is in control, nagkaroon ng baha. Hoy, God is in control. Di kinontrol ni God yung baha. Kaya nakapatay yung baha ng maraming tao. Mali. If God is in control, pag sinabi mo kasi in control, siya yung nagmamanyobra Hindi po. Dahil, una, ang tao may free will. Alright? Hindi kinokontrol ni Lord ang tao. Kunyari, ngayon, sabi niyo, huy, Friday na, manonood ako ng The Healing Class. Friday na. Manonood ako ng The Healing Class. Tanong ko sa inyo, kinontrol ba kayo ni Lord para i-on yung inyong cellphone? Kailangan kong manood ng The Healing Class, 8 o'clock, sa Facebook ni Hiram Pangilinan. Hindi It's in your volition. Ginusto ninyo. Kaya ginawa nyo, kinuha nyo yung cellphone nyo, pinasok nyo sa Hiram Grocery Pangilinan, nanood kayo. It's all you having your free will. Nasusundan nyo? Hindi kayo kinontrol ni God patungkol dyan. The same thing, kunyari, ito naman, yung mga bad naman. Yung rapist ng rape. Pag sinabi mo God is in control, di kinontrol din ni Lord yung rapist na yan para mang-rape, o yung magnanakaw na yan para magnakaw, o yung mga nangungurakot, because God is in control. Nakukuha niyo yung extent ng, pag sinabi natin, God is in control. No, He is not. He is not controlling people. He is not controlling us. When we do good, when we do bad, it's all based on our free volition. Okay. Ano pala, Pastor? Kung hindi natin gagamitin yung God is in control, ano pala? Ito po yan. God is in charge. Magkaiba yon? Magkaiba po yon.
Parang ganito yan. Pag sinabi natin, yung law and order, sa Pilipinas ang tawag natin peace and order eh. Sa Amerika ang tawag nila law and order. Okay? Law and order. Pagka po sa Amerika, yung mga pulis, kunyari, sabi ng kalye, 60 miles per hour. Alright? 60 miles per hour. Yun ang speed limit. Bawal kayong lumagpas ng 60 miles per hour. Halimbawa, 60 miles per hour. So, kung nando ka sa highway, sabi mo, hay, wala akong pakialam dyan sa 60 mile per hour na speed limit na yan. Titirahin ko ito ng 100 miles per hour. Susubukan ko yung aking Mustang. Yan. May isang mahilig dito sa Mustang eh. So, ang ginawa mo, boom! Tinira mo. Eh, ang speed limit 60. Ano ang mangyayari sa'yo? Wow, 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 wow. Nandun sa likod mo. Sasabihin, igilid mo yan. Pull over. Pull over. Tapos, gilid ka ngayon. Sisitahin ka ng polis. Sabi, bakit alam mong 100 yung takbo mo? Alam mo, 60 miles per hour lang ito. What were you doing? Hey, sorry officer. Sinusubukan ko lang yung lakas ng makina ko eh. Mali yun. So, tanong, was the policeman in control? No, he was not. Nakapag 100 miles per hour pa rin eh. But, is he in charge? Yes, he is in charge. So, anong gagawin ni police? Huli ka. Titikitan kita at yung ginawa mo, that's a felony. Huli ka. Mayroon yung katapat na justice. Nasusundan? Ganun po ito. Dapat unawain natin, God, our God, He is in charge. Halimbawa, sabi nitong si demonyo, sabi niya, because you remember John 10:10. Sulat niyo nga yan, John 10:10. Ayan, importante yan sa turo natin tonight. Okay? John 10:10. Ang sabi ni Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. To steal, kill, and destroy. Okay? Steal, kill, and destroy. Ano lahat yan? Bad yan. Bad yan. Bad yan. Stealing, killing, destroying. Ang sakit po, it steals. It kills. It destroys. Tama? Sino may kagagawa nun? Si thief. Ngayon, is God controlling the sickness? No. Pero ngayon, itong si devil, because he has come to steal, kill, and destroy. Lalagyan ko ng cancer si ganyan. O lalagyan ko ng infeksyon si ganito. O lalagyan ko ng tumor si ganyan. Lalagyan ko ng arthritis si ganito. That's not God controlling. But God being in charge, huhulihin niya ngayon itong overspeeding na ito. Hoy, anong ginawa mo dyan? Ba't mo yan nilagyan ng cancer? Ba't mo yan nilagyan ng arthritis? Ba't mo yan nilagyan ng tuberculosis? So what does God do? He will enforce His law. Kaya law and order. He will enforce. Kaya si God, ang gagawin niya, mali yan, hindi tama yan, at yan, papasok ngayon yung role ng mga believers in Jesus. We are called to enforce what Jesus has paid for. Ito po, halimbawa, isang example natin. Luke 13, 10 to 17. Okay? Ano po, verse? Luke 13, Luke 13. 10 to 17. 10 to 17. Mahaba-haba ito. Okay? Basahin ko sa inyo, ha? Yan, tama yan, divine. Steal, kill, and destroy. Bad yan. All caps. Okay, ito. On the Sabbath, sabi rito, yan, Luke 13, 10 to 17. Thank you, Wesley. On the Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. Crippled siya. On the outside, what do you see? A crippled woman. Pero,
In the spirit realm, ano ang meron? Crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. May mga nakikita tayong gano'n, lalo sa Korea. Yung sobrang nakagano'n na talaga kung maglakad. Ganyan talaga. So, itong babae ito, bent over and could not straighten up at all. Bakit daw? Because she was crippled by a spirit. For 18 years, imagine that. So when Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Yan. Doon natin patuloy yung kwento. Ano nangyari dito? The woman had a spirit of infirmity. Everybody say spirit. Yan, spirit. It's a spirit of infirmity. Pero ang ginawa ni Jesus, nirebuke niya. Sabi niya, he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Okay, balikan natin ito. Yung God is in charge. So, God wants us to be healthy. Balikan natin yung John 10:10. Sabi, the thief has come to steal, kill, and destroy. But, ano sabi Jesus? But I have come that you might have life and life to the full. Full life. Healthy life. Healed bodies. Minds with peace. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Hindi niya gusto yung tormented tayo. Yung mental health ngayon, issue ito no? Tormented na mga tao na walang peace of mind. Ayaw ni Lord yon. So, itong babaeng to, crippled by a spirit. Anong ginawa ni Jesus? He took charge. That's it. He took charge. What does he do? He enforced healing. He enforced healing. So, balikan natin. The devil has come to steal, kill, and destroy. Pag may nakita kayo na may sakit, huwag natin sasabihin, ay, si God yan. Si God yan. Tinuturuan ka ni Lord. Hindi po si Lord yan. That's the devil. So, God, He is not in control, but He's in charge. Papasok siya ngayon sa eksena, parang itong si Jesus, at ang sabi rito, when Jesus saw her, He called her forward and said to her, "Woman," eto na, "Woman, I'm enforcing healing. You are set free from your infirmity." Yun ang importante sa atin ngayon. So, babalikan ko yung kwento kanina. Yung nakausap namin ni Wesley tsaka ni Pastor Nico. Malungkot po yung nangyari sa kanya. Sabi nga niya, yung anak niya, 4 years old lang at na dengue. Ang sabi pa nga niya, hindi na treat agad kasi wala raw silang pera. Hindi na treat ng maayos sa ospital. Sabi nga niya, kung mayaman kami, na treat yan. Kaya nandun din yung kanyang mga hinaing na bakit ang mayayaman masaya? Bakit ang mahihirap kawawa lang? Kung talagang may Diyos, yan. Ba't sa mayayaman lang siya nagpaparamdam? Yan. Hindi, yun lang. Si God ay si God pang mayaman. And that's sad. That's sad. Sabi ko nga sa kanya, mali na ituro natin ang sisi kay God sa nangyari niyan. Kasi hindi si God yun. Kunyari lang, balikan natin. The thief has come to steal, kill, and destroy. Sino ba yung nag-i-steal? Kunyari, balikan natin. Yung mga nagnakaw ng flood control project. Imagine na lang ninyo kung yung bilyon na pinag-uusapan na itayo ang isang ospital na maayos, na magagandang equipment, na may matitinong doktor, na napapasweldo na maayos. Pwede na-treat siguro yung batang yun So, is that God's doing? No. God hates corruption.
Sabi nga ng Bible, that righteousness and justice are the foundations of His throne. Gusto ni Lord matuwid. Eh, sino may pakana niya? So, ultimately, ito, babalik na naman ako. Ultimately, if it is good, it is God. God. If it is bad, it It's is the the devil. Or it's humans. Well, or humans Mm. who are inspired by the devil. Kunyari lang, bakit nagnanakaw ng todo-todo yan? Greed yan, greed. That's the demon of greed. Yun yun. Bakit sila nasilaw? You cannot serve both God and Money. mammon or money. Diba? Again, it's a demon. So, okay. Baka mayroon kayong alam na sakit. Ito po ang gusto kong isipin nyo. Hindi yan padala ni Lord. Eh, Pastor, bakit sa Bible meron yung sinasabing the Lord sent yung a disease? Ito po yan. Si Lord, naalala niyo sinabi ni Jesus, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, how often have I wanted to gather you as a hen would her chicks." Nakakita na kayo ng gano'n, yung mga manok o inahin na may kasama yung mga sisiw. Ako po nakakita ng gano'n. Tuwan-tuwa ako. Yung, minsan yung mga sisiw niya, yung gaganon niya under her wings to protect them. To protect them. Yun yung lengguwahe ni Jesus. Sabi niya, "Oh, Jerusalem, how often have I wanted to gather you as a hen would her chicks." Papayungan ko kayo. But you would not let me. Yun ang malungkot dun eh. Sabi niya sa Jerusalem, this was before his crucifixion. Umiiyak siya over Jerusalem. Basically, he was saying, gusto ko kayong payungan. Gusto ko kayong ingatan. At yan po ang puso ng Diyos. Gusto niya tayong ingatan. Ayaw niya tayong masaktan. But you would not let me, sabi ni Jesus sa Jerusalem. Paano yung we will not let God? Ito po yan, whenever we choose to live lives apart from God, tayo mismo nawawala sa covering ng protection ni Lord. Kaya ito ngayon si enemy, bantay sa lakay. Tama ba yung salita? Bantay sa lakay. Sasalisi eh. Sasalisi. Hahanap siya ng butas. Pastor, ako naman wala akong ginawang kasalanan. Well, you know what? Ultimately, may makikita at makikitang butas ang kaaway. Kaya ang importante lang sa atin, bumalik tayo. Lord, cover niyo kami. Kung may kasalanan po kami nagawa, patawarin niyo kami. Hugasan niyo kami ng inyong dugo. Because God wants you healed. Amen? Yan, okay? So, wag natin tanggapin, tinuturuan ako ni Lord, o pinapalo lang ako, dinidisiplina lang ako ni Lord. Ito pa yung naririnig ko sa iba, thorn in the flesh ko ito. Ay, naku po. Thorn in the flesh ko ito. Naririnig ko ito madalas sa ibang brothers and sisters. Okay? Thorn in the flesh ko ito. So, ano gagawin? Tatanggapin na lang kasi thorn in the flesh na yun. Mali po. Let's look at this, ha? Ito na, last verse na natin. 2 Corinthians chapter 12. Okay? 2 Corinthians chapter 12. Let's start in verse 2. Okay? Kasi verse 1, mas maganda. Sulat nyo nga yan. 2 Corinthians chapter 12. We start in verse 1. Verse 1 o verse 2? Verse 1 na lang. Sige. Verse 1 na lang. Para mas buo. Okay? Sabi rito, si Paul, the Apostle Paul, ang nagsasalita rito. Basahin mo. Okay. Sige. Hindi. Baka makita ang Sige na. Basta. Okay. I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things,
things that no one is permitted to tell. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself except about my weaknesses. Even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do or say, or because of these surpassingly great revelations. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. Tuloy pa? Yeah. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yan. Alright. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Alright. Tingnan natin to ha. Yung mga nagsasabing, kaya ako nilagyan ni Lord ng cancer para turuan ako maging humble. Kaya niya ako nilagyan ng vertigo para turuan ako maging humble o ano man yan. Pero ang sabi rito ha, look at this ha. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. A messenger of, hindi a messenger of the Lord eh. It's a messenger of Satan. Ngayon, imagine ninyo, meron sakit na dumapo sa inyo, tapos sasabihin nyo, messenger ito ni Lord. Hindi, it's a messenger of Satan. So, anong gagawin? Rebukein nyo. Pastor yan, nirebuke ni Paul. Nirebuke niya 3 times, hindi nawala. Ito yun kwento ni Paul yan. Ba't tayo gagaya? Kayo ba napunta rin doon sa third heaven? Nakita niyo inexplicable things? Wala namang ganun In short, hindi ito ang general rule. Anong general rule? The general rule is, by His wounds, we have been healed. Yon ang nilalaban natin. Bakit? Kasi binayaran na ni Jesus. Amen? So, wag nyo embracing yung sakit na yan. Tanggihan nyo. Maski sabihin nyo, tagal-tagal na nung sakit kong ito sa akin. Hindi naman nawawala. Yung babaeng ang crippled Ilan daw yung years na siya ay kinripple ng spirit? 18 years. I'm talking to somebody tonight. Baka ang tagal na nung sakit mo, tonight could be your night for your healing. Amen? Okay? Game na. 8:43. Pwede tayo pray. Okay? Sige. Natutunan natin to ha. The devil and sickness and the devil, siya may pakana niya. Tayo, walang sawa lang na tumanggi. Ayaw natin. Pwede sulat lang ninyo dyan sa comment section, ayaw ko ng sakit. Yan. Ayaw ko ng sakit. Alright? Yes, hello, Nikki V. Magandang gabi sa iyo. Let's pray. Panginoon, salamat po once again for this night na you are just making things clear for us. You are good. And the devil is bad. Lord, forgive us for those many times when we get to attribute something bad to you. Hindi po kayo ganon. We should not think kung may masamang nangyayari, kayo yon. You're not our God who is controlling things, but you are in charge. Meaning, you can make something bad turn into good. Yun si Lord. Yes, the devil can mean it for evil, but God can still turn it into something good. So Lord, sino man po ang mga may sakit, right now, inaayawan namin ang sakit sa pangalan ni Jesus. People, ayawan natin yan, okay? Saan man kayo nandyan, kausap ko si JC, kausap ko si Ate Isa,
At sino pa ba ng mga may sakit nakilala ninyo? Alright? Patong ng kamay doon sa sick part. Tanggihan natin yan. Ayaw natin yan. Patong ng kamay. May kilala ko yung masakit ang tuhod. Alright? Sa pangalan ni Jesus, patong ng kamay. Patong ng kamay. Merong masakit na tiyan. Merong masakit na ulo. Masakit na likod. Masakit na puso. Masakit na blood sugar. Sa pangalan ni Jesus. Again, patong ng kamay. Lord, sabi ninyo, magpatong kami ng kamay sa may sakit. At ang prayer offered in faith, hallelujah, in faith will make the sick person well. Kaya sa pangalan ni Jesus, nagpapatong kami ngayon ng kamay at sinasabi namin sa sakit, ayaw namin sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Hindi ka kasama sa plano ni Lord. Alis. Bayad ka na ng aming Panginoong Jesus. Pangalanan niyo po yung sakit. In Jesus' name, sakit sa pancreas. Alis. Sa pangalan ni Jesus, arthritis, alis. Heart disease, alis. Diabetes, alis. Migraine, alis. Sa pangalan ni Jesus, gout, alis. Ayaw namin sa'yo. Bayad ka na ng aming Panginoong Jesus. Hindi ka kasama sa plano ni Lord. Our God is in charge and you're under arrest and we command you out now in Jesus' mighty name. Healing to flow now. We enforce what our Lord Jesus has paid for. In Jesus' name, healing flow now. And we thank you, Lord. Lahat ng sakit, alis. Spirits of infirmity, alis. Yung kagaya ng babaeng ito, crippled by a spirit for 18 years. Ang sabi ni Jesus, woman, you are set free from your infirmity. And I declare to everyone right now, you are set free from your infirmity now in Jesus' name. And we thank you, Lord. Hallelujah. You've paid for this. You've paid for this. In Jesus' name. People, check it out. By faith. Check it out. Check it out. Yes, Ate Dulce, bayad na yan ng ating Panginoong Jesus. Check it out. Infirmity goes now. Go out. Out. That's the command of faith. Out. Be gone and go to the feet of our Lord Jesus. Cancer, detach yourself now from those bodies. Out. No more. We command healing. The enforcer, our Lord Jesus, has come. And we thank you, O Lord. In Jesus' name, thank you, O Lord. People, check it out. Sige po, check it out. Kapain ninyo, igalaw ninyo. Igalaw ninyo. Igalaw nyo. And if you know you feel better, I want you to make a comment. I want you to write a praise report. We want to give the glory back to the Lord. Sige, habang nagsusulat kayo, may kwento ko. Kanina ko lang nalaman to. So, nandun po kami sa Quezon Circle. Kausap ko si Jobert. Jobert, kung nanonood ka. Nalaman ko, si Jobert pala, noong 2022, 2 or 3? o 2022 or 2023, na-stroke siya. Na-stroke. Talagang na-stroke. Ganyan siya. Hirap siya maglakad. At hirap siya maglakad. Ang nakakatuwa nito, pinag-pray siya ni Kuya Irvin Sarsosa. Pinag-pray. And then, you know what? Fully restored siya. Check it out. Check it out. Ang sarap na igalaw sa pananampalataya that God is doing something right now. People, check it out. If something happened to you, you know that there's improvement. We want to praise God with you. We want to bring the praises back to the Lord. So make a praise report right there. All right?
Okay, sige, hintayin lang natin yung mga praise report ninyo. Juliet Lucas, thank you Lord, I'm healed in Jesus' name. If you can write down ano yung sakit na nawala sa inyo, that would be great. Lord, agreeing with Margaret Seraspi, yung high blood, we command it out in the name of Jesus. Amen. All right. Well, before we dismiss, amen, thank you Lord for healing, Taba Samson. Lagi ko po sinasabi to. More important than our physical healing is the salvation of our souls. Ang tanong, sure ka na ba? Uy, Rolette Acosta, nawala po sakit ng ulo at paa ko. Woohoo! Thank you, Lord. Jesus, you're good. Grace Crisostomo, amen. Do it again. Woohoo! You're so divine and amazing. Alright. Si Ushi, heal Ushi. Heal Ushi in the name of Jesus. And heal Felix. Cough, go away. Nawala po kirot sa kamay po at yung bukol sa thyroid. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bukol sa thyroid, no more. Huwag ka nang babalik sa pangalan ni Jesus. Pain on right side of stomach. Ikaw nga makipraise report ka kay Agnes Cuevas. Pain on the right side of stomach from 10 goes down to 5. Amen. Lord, make it complete. Praise God. Hindi Sabi ni lang Shane 5. Lopez. Okay. Yes, yes. Si Garay may prayer request. Oh, yes, Lord. More of your kingdom upon his life. Let Jesus rule and reign over every aspect of his life. In Jesus' name. Amen, amen. All right. So as I was saying, more important than our physical healing is the salvation of our souls. Ang tanong, ikaw ba sure na? Kagaya nga nung sinabi ko kanina, hindi natin alam kailan babalik si Lord. Ang importante, handa tayo. Sure tayo. Paano magiging sure? Make Jesus the Lord of your life. Amen? Make Jesus the Lord of your life. You want to make Jesus the Lord of your life? Follow after me in a simple prayer. Sabi mo lang to, Lord Jesus, I make you the Lord of my life. From now on, be in charge. Forgive me for my sins, wash me clean, and take the wheel. In Jesus' name, amen, amen. Well, that's it for us tonight. Na-miss ko po kayo. I'll see you again, 3rd Friday of April. Alright? And for the CSB people, CSBQC, I'll see you Sunday, 9 a.m. and 11 a.m. God bless you. Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye po. The Healing Class.